Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel, right? At ito nga po, Diyos ko po, grabe pala ang nangyari kay First Lady Liza Marcos, no? Araneta Marcos, Kumpirmado Pres Marcos, Candro, BP Sara. Di makapaniwala sa nangyari. Yan. Ano kaya ang nangyari dito kay First Lady Liza Araneta Marcos? Yan po ang ating alamin. Mula po rito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Ng video ito, subscribe nyo na po, Pinas Balita TV. Yan. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, panoorin po natin at bigyan ng reaksyon, no, itong video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. First Lady Liza Araneta Marcos nalaglag di mo sa hagdan at nagkabukol-bukol at may tahipas sa ulo dahil sa away nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito nga ay ayon pa sa kilala at isa sa pinaka-controversial na walang iba kundi si Maharlika. Ito mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-sari komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. So yan mga karibin natin, nalaglag sa hagdanan at may bukol di umano sa ulo. May sugat, no? Yan Bakit kaya sila nag-away mga karibin natin? Baka naman diba? Ayaw nang sundin. Mga karibin natin, sa palagay nyo, ayaw na bang sundin? Kaya nag-away sila. Nako po. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe subscribe at na po kayo. pakiclick rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matatandaan na walang pagdadalawang isip at buong tapang na isiniwalat ni Maharlika na base di mo sa kanyang source sa Malacanang ay gumanti na di mo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tila sawa na sa pagiging under-design ni Liza Marcos at binugbog na ito ang nasabing asawa. Pinalabas lamang ng PCO o Presidential Communications Office na nagkasakit na di umano ang mag-asawa dahil sa biyahe nila mula sa ibang bansa. Subalit ang totoo ay walang mukhang maiharap sa marami sa ating mga kababayan o sa taong bayan dahil sa kanilang natamong bukol mula sa kanilang pag-aaway. Nagkakadaletsya na di umano sa loob ng Malacanang dahil sa kaliwat ka ng kontrobersya sa mismo si Maharlika na ang nagsisiwalat ito araw-araw. Matapos nga lumabas sa balitang ito, ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Sige ma'am, iwalwan niyo po ng lahat ng katiwalian ng mga nakaupo. Kawawa ng taong bayan po. Salot ako sa matapang ka po ma'am. Nalaglag dapat di lang bukol, sana nabalian pa siya para hindi na makabiyahe lagi, so karma is real. What is happening to our country? Bakit binigyan tayo ng ganitong klase mga leader? Anong kasalanan ng mga Filipino? Mababait naman, madasalin, maybe God His own wisdom, may purpose itong lahat. Help us God." Hindi ibigay bilang isang pangulo ang tawaging first lady ang pamilyang ito. Hindi pwedeng tawaging leader dahil sariling pamilya ay di kayang i-lead, how much more ang milyon-milyon na taong bayan. Correct mga karibin natin. Napakaganda po ng komentong yun, no? Sinasabi po, sabi po mismong pamilya ay hindi po maayos, di ba? Kung pamilya mo pa lang hindi mo na maayos, mga karibin natin, malamang sa malamang, no? Barangay pa lang hindi mo na kayang ayusin. Pamilya mo nga hindi mo na ayos diba? Anong masasabi niyo mga karibin natin, Ito pala, ganito pala sila. Ganito pala yung pamilya nila, no? Nagkakabukulan na, nagkakalaglagan na. Sus, Marios, mga karibin natin, Tama po. Kung sa
Sa pamilya po kasi nagsisimula eh. No? Ang lahat. Ha? Sa pamilya nagsisimula ang disiplina, di ba? Ang respeto, di ba? Lahat-lahat na po sa pamilya po nagsisimula, no? Pangalawa po ang paaralan, di ba? At saka society. Pero pamilya po ang unang dapat na inaayos, mga karibyo natin. Kaya kailangan na talagang silang bumaba dahil hindi mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay na nakapagsisisi at ibinoto natin. Wow, that is good news. That's called karma. Watching from Sabah, Malaysia. God bless you, Madam Mahardika. You're the one of the heroes. Kung tubo ang balita na binugbog ang presidente, ang kanyang asawa, talaga nakakahiya. Ano na nangyari sa bayang Pilipinas? And nagkalaglag-laglag na siya na sa hagdan. Di ba? Binata natin kahapon, so nagkalaglag-laglag na ang hitad, nabuha ka ng Genemes sa hagdan. So, imagine niyo nakikita ng mga PSG yung jugjugan, yung bugbugan nila ni Kuting Jr., di ba? At maliba pa doon, bangag na bangag ang hitad. Kaya naman si Kuting, sabi nga ng inyong mga, sabi ni Ram sana na picturean, flukol, sabi nga ni Madam, ni Palangga, Pebbles sa Lakera ay hindi flu, kundi flukol. So, ang sistema ay dahil nga bumabagsak ang rating at ang dami na nagsasalita against dito sa demonyong gobyerno, kaya naman nagrarayot na sila. Sabi ko nga sana naggurgura na lang sila para, para tapos na problema ng bayan. Para tapos na problema ng bayan sa buha ka ng inang babaeng itong pinakahudas, pinaka-demonyo sa balat ng lupa, mga kababayan. So, nagkabukulan. At update, may tahi. Okay? May tahi ang buha ka ng ina sa Julo. So, may tahi sa Julo. Paano kaya nila pagtatakpan yan? Paano kaya burahin ng doktor yan? Ay, nako, nakakaloka na. Hindi ko alam kung anong gagawin ng taong bayan. Bilis-bilisan nyo nang mag-speak up dahil binibilis-bilisan na rin nila ang pagnanakaw at panggigipit, mga kababayan. Alright. So, isa pa po nga yan, mga karibyo natin, ng mga pagnanakaw, di umano, ha? Para sa akin, mga karibyo natin, eto, ha? Kung siniservisyon sana nila ng matino, no, yung taong bayan, no, binibigyan nila lahat, no, ng pangangailangan ng taong bayan. Yung mga needs ba, like for example, pababain nila yung presyo ng mga bilihin, di ba? Para hindi sila mahalata, no? Kasi busog po, busog ang taong bayan. Ibig sabihin, mga karibyo natin, ha, wala po silang iisipin na iba. Hindi po sila makapag-isip na may corruption pala, di ba? O, di ba? O, dilusot sana sila. Kaso mga karibyo natin, lantaran po, no? Habang naghihirap po ang taong bayan, sila naman ay sama-sama at sabay-sabay po silang magiging milyonaryo, di ba? Mga loko-loko. Yesterday, nakakahiya talaga kasi imagine nyo, saan ka nakakita ganyan, nagbubuo ka lang, may mga quarrel-quarrel ng konti, normal lang yan sa mag-asawa, pero magsasapakan kayo at magbubugbugan at nabukulan pa, iba yan. Diba, remember, I think, kung di ako nagkakamali, nireport ko na yun sa inyo na yung tarantadang yan ay nalaglag rin sa hagdan, dala ng kalisingan kung saan, dun sa Baguio, sa Ringgit. Diba? Nalaglag rin sa hagdan yung hinayupak na babaeng demonyitang yung satanas na yan. At smuggler, kidnapper, kawatan ng babaeng yan, nalaglag din yan sa hagdan, dala ng kanyang kalasingan. Sana may lumabas na picture, na video. We're just waiting for that. Okay? Watching from Hong Kong, sabi ni Winnie Jimenez. Okay? Ang karma mapupunta sa kanila, sabi ni Mia Pochi. Ang karma, alam nyo, lulusot at lulusot yan. Okay? Lulusot at lulusot ang karma, mga palangga. Kahit saan dalhin. Kahit ano pa ang kanilang mga press release. Hindi lang si Lisa malalaglag sa hagdan. Baka kinabukasan makrung-krung na rin. Okay? Makrung-krung na rin si Kuting, baka juhatin sa i-shoot sa dapat i-shoot. Yes, sabi na nag-comment si Congressman Teves ay na-aresto na. Sino pa may pakananan kay Kong Teves? Gobyerno din. Di ba? Panggigipit pakipagsabwatan ng DOJ, ni Lisa, ni Kuting, dahil nga gusto nilang maghari-hari doon sa Sugalan, sa Negros, kung saan nandoon si Teves, di ba? Alam niyo naman yan, isa yan sa mga dahilan.
At may nag-message sa akin actually tungkol dyan, yung kanyang pagka-aresto daw sa East Timor o Timor-Leste ay walang walang karampatang papeles. So na-share lang, mukhang reliable yung nag-message sa atin kasi dati na ito nagme-message. So bigla na may ang nangyari daw doon, actually hindi ko nabasa yung buong balita kasi kagigising ko lang. Woke up like this mga palangga, it's 2 a.m. So kagigising ko lang ng bonggang-bongga. May nag-message sa akin na nung dinampot daw or hinuli si Congressman Teves ay walang talagang proper papers para damputin siya. So, mga naka-civilian daw ito, tapos may backup lang na police. Kumbaga parang, I'm not sure, basta wala, based dun sa ating information na nakarating, walang proper documentation yung pagdampot sa kanya. Yun ang sabi. But again, this is all about Liza's mugs. Alright? This is all about the government. Ayan. So ngayon, mga kababayan, maliban sa issue ng laglagan o jugjugan ni Liza, kaya tina-target nga ngayon. So, imagine niyo So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi no dito sa mga nangyayaring ito? Nako. May ganito palang nangyayari sa loob ng pamilyang Marcos. 'Di ba? May sinasabi nga ni Ma'am Maharlika na jugjugan. At may bukulan na. Yan ang nangyayari mga karibyo gaya nga po ng sabi kanina, dapat unang-una pamilya po ang unang-unang naaayos, no? Kasi hindi mo talaga masusolve ang problema ng bansa. Kung sa pamilya mo pa lang may problema ka na, di ba? Kasi hindi ka na makakapag-isip ng mga solusyon sa mga problema ng bansa sa mga issue. Kasi mismo sa pamilya mo, meron ka nang dapat isolve mga karibin natin at malamang sa malamang, kung hindi mo kaya yan isolve, kung hindi mo kayang solusyonan, kung hindi mo kayang gawing maging masaya yung pamilya mo, no? Malamang sa malamang hindi mo rin kayang pasayahin, no? Ang taong bayan na bumoto sa'yo. Kung dyan pa lang sa pamilya mo ay nagtatrahidoran na kayo. O malamang trahidorin mo rin ang sambayan ng Pilipino. Diba? Real talk lang po mga karibin natin kasi pamilya naman po ang pinag-uusapan natin dito. No? Sa palagay niyo po ba mga karibin natin, isa po ba sa pinakamahalagang institusyon ang pamilya? Yan, napag-aralan po natin yan sa paaralan, di ba? Ang pamilya po ang foundation ng isang bansa, society, di ba? Dapat dun pa lang nasosolve na kung ano man yung mga problema. Di ba mga karibin natin? Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaction. No, i-comment lang po ang inyong opinion mga karibin natin para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman. No, ang inyong opinion patungkol po sa naging video nito, right? Kung bago ka pala na di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review, maraming salamat po.